Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang part 3 ng reading ninyo for January 2026, which is about your love life. Ayan. So, titingnan natin ang energies ng inyong pag-ibig, buhay pag-ibig. So, kung hindi nyo concern ang inyong love life, di wag nyo nang panoorin to. Kasi hindi para sa inyo yan. Okay? So, paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaari hindi, just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Kasi merong mga nagpapanggap na Mystic Queen PH all across social media, sa TikTok, sa Instagram, dito sa Facebook. So, mag-ingat po, ha? Kung gusto niyo ng private reading, kayo po ang magme-message sa akin or i-click niyo yung link sa description or sa comment section. Ayan. Tsaka kung ayaw niyo mag-click ng mga links, wag na kayong magpa-read. Yung link po na yan ay safe po yan. Okay, so let's begin. Taurus. Taurus, love life. Ano energy ng love life ng mga Taurus ngayong January 2026. January 2026 for Taurus. Ano ito? Merong plano na hindi natuloy. May plano, hindi natuloy. Kaya pwedeng kayo ay nalulungkot, naiinis, nagagalit, broken-hearted. Pwedeng plano nyo to ng person mo. Pwede kasi hindi kayo nagkasundo doon sa mga detalye. Lalo na kung may kinalaman to sa travel, no? So, pwedeng kasi minsan yan din yung isa sa mga issue sa relationship na yung isa gusto pumunta sa ganitong lugar, yung isa sa ganito. Or, yung isa gusto ganito yung gawin nila, yung isa ayaw. Alam mo yun? So, mahirap rin kasama ang isang tao na meron kayong laging iba or differences. Alam mo yun? So, yeah. Tingnan pa natin. Pwede kasi itong hindi naman super major na issue sa inyo. So, you have the sun. May nagtatampo. Hindi siya napagbigyan. Ayaw makipag-usap. So, you may be dealing with Cancerian, Leo energy. I think tinan mo. Nagmaktol. Tapos, pwedeng kapareho mo na Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, what I'm seeing here is, ma-pride. Merong ma-pride. Kasi pwedeng, hindi siya, hindi siya napagbigyan sa gusto niya. And that person really wants that. So, nasa sayo, kung ikaw to na hindi ka napagbigyan, hayaan mo ba na ganon, magkaroon ng issue, problema sa relationship ninyo dahil lang hindi ka napagbigyan sa gusto mo? O, you'll meet halfway. Kasi, I feel like, this person just wants to have fun or, mag-enjoy kayo ng person na to. Yun yung gusto niya. And maybe you have other plans. Kaya may conflict. But this person will try naman na kausapin ka, explain ano yung mga gusto niya. Maybe in the sa January maayos niya rin naman. Petty. Alam mo yun, parang maliit na bagay, ganun. Maliit na bagay maliit na issue. Tinan pa natin kung totoo bang maliit na issue to. Parang may kinalaman to sa material na bagay rin, no? Pwedeng may hindi na ibigay sa'yo. Or vice versa, meron kang hindi na ibigay dun sa tao. Tapos siya yung nagmumukmok, nagmamaktol. Nagpapabili siya ng motor sa'yo, hindi mo binilhan ng motor. O diba, ginawang sugar mommy.
O, 'di ba? Insatiable, ibig sabihin hindi marunong makontento. Oh, meron dito umiwas na siya, nagmamaktol, gusto siyang suyuin. Suyuin. Oh, mataas talaga yung ego. The pride is priding. Ay, okay. Roller coaster. I think, itong relationship na to, wala naman ritong nakikita ko na parang involvement ng third party situation. It's more on the ugali, no? Yung compatibility ninyo, yun yung issue. Meron dito na masyadong demanding sa relationship na ito yung gusto ko, ito dapat, ito, na hindi rin niya kayang magbigay. Alam mo yung tipong, siya yung demand ng demand, tapos, hindi naman siya nagbibigay. Gets mo? When I say bigay, hindi lang yan material na bagay. Pwedeng effort yan, or, pag-iintindi. Pero ang babaw, oo, ang babaw ng nakikita ko rito ang reason. Yung iba sa inyo, kahit maliit na bagay, pinag-aawayan nyo. So, tanongin mo yung sarili mo. Worth it ba itong relationship na to kahit na maliit na bagay pinag-aawayan? 'Di ba? Tapos ang mahirap pa dito is kapag hindi kayo magkasundo, hindi kayo nagpapansinan. Hindi niyo pinag-uusapan yung problema na may existing na problema. Parang dinidedma nyo lang. Tapos ang mangyayari hanggang sa mag-imikan na kayo. So mag-iimikan na kayo, so okay na. Pero hindi nyo naman talaga pinag-usapan yung problema. Ang mangyayari doon, nakatago lang yun sa ilalim. At kapag na-trigger na naman yan ng issue ninyo sa isa't isa, ayan, sasabog. 'Di ba? Kailangan open kayo sa pakikipag-communicate. Kung dapat naiintindihan ng bawat isa, bakit sumama yung loob, at bakit hindi niya kayang ibigay yung gusto nung isa. Alam mo yun, para naiintindihan nyo. Hindi yung parang you are taking it against each other. Kasi hindi niya ako mahal, or whatever, kuripot siya or what. Baka may problema lang financially. Talagang hindi lang niya kaya. Yung mga ganun. Pwedeng sa finances to. If you truly knew my soul and my inner conflicts, you might not love me anymore. I'm terrified you will reject me if I reveal my true self. Oh. Merong pwedeng nagpapanggap dito sa relationship na yung bang eto na naman. Nakikita ko sa rito, actually karamihan ng reading ngayon sa collective, they are in a beneficial relationship. So when we say beneficial relationship, of course, sa relationship gusto mo may benefits ka dyan. Pero ang kaibahan kasi ng beneficial relationship lang is wala talagang love. Like, walang care. You are just there for the benefits. Not because you care about the relationship. For example, sa trabaho, associate natin sa trabaho. O yung iba, nag-stay sa trabaho nila kasi may mga benefits. Let's say, may health card, may bonus, may kung ano-anong mga privilege. But they don't like the job. 'Di ba? Ayaw nila. Tapos, pumapasok lang sila doon just to, clock in para mag-punch in sa work nila. But they're not really performing. 'Di ba? Because they're just there for the benefits. Same with this kind of relationship. Na pwedeng ikaw yon or the person that you're dealing with nagsistay is because of the benefits that he or she is getting. But the truth is, walang may pake. Whether kung saan pumunta tong relasyon nito. And I think you're just wasting your time, no? Kung ganung klase ang sitwasyon na meron kayo. 'Di ba? Gamitan, ganon. So, syempre, hindi to magre-resonate para sa lahat. Baka naman, kayo ay, hindi ganyan. O, hindi sa'yo. O, ba't ka magre-react? Hindi naman pala sa'yo. Is that my negativity keeping me away from you? O, diba?
Meron ditong can be, can be yung relationship niyo mismo, yung dynamics ng relationship ninyo, that yun mismo ang negative, or the other person, or isang tao dito sa relationship na to. Let me go. Let me go. You're so smart. I think, isa rin ito sa reasons of the benefits. Because, meron ditong attracted sa mind ng other person. But, loving that person, pwedeng alanganin. Maybe because this person, itong person na to, napapakinabangan niya sa desisyon niya sa buhay, sa business, sa trabaho, whatever. But, I don't think there's love. I don't think there's a deep reason or reason for this relationship to continue. But like I said, meron kayong sarili nyong desisyon. 'Di ba? Ano lang, kasi time is currency, no? Mas importante pa nga yung oras kaysa sa pera eh. Kasi yung pera, pwede mo yang kitain at any time. Pero yung oras, hindi mo yan mababalik pag natapos na. Pag lumipas na. 'Di ba? King of Cups. The Strength card. Yung iba sa inyo magsistay pa rin sa relationship na to. But I feel like, in the end, siguro meron pa kayong kailangang i-fulfill sa connection na to. Like, lessons that you need to learn for this relationship na magagamit mo in the future. But, I don't think this relationship ay, yung pang forever na magtatagal. Kung ganito yung setup ng relationship nyo. Okay, so that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.